galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plano o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes.
Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Yeehaw!
Nakapag-programa na kami ni Kumbachero eh. Tapos na, nakapag-programa na kami ng off the air eh. At marami na rin tayong nabati. Off the air. Off the air. Si GM Mel Robles. Happy birthday, GM Mel Robles. Wala ba tayong libreng panalo dyan? May imbitasyon, Kumbachero, si GM Mel Robles para sa isang masarap na hapunan. Ito po'y gaganapin dyan sa Paranaque. Kayo po'y kinukumbida ni GM para sa kanyang kaarawan. Baka lahat ng mga hindi tumama sa loto magpuntahan dyan. Happy birthday, GML! At happy birthday din kay Ma'am Annie Ronggakit ng NKTI Radiology Department. Ma'am Annie, happy birthday po sa inyo. NKTI. At happy birthday din kay Kuya Ryan P. Ryan Pakpako. Happy birthday. Tatahimik ha? Kuya Ryan. Si Doktora Jessica D. Birthday din pala ni Doktora Jessica D. Happy birthday po sa inyo. Na kahit birthday, trabaho ng trabaho, meron daw Ideal Vision Conference. Ayan. Hanggang Thursday, at meron pang 40th anniversary ng Ideal Vision. 23 yan, di ba? This coming Friday. Ayan. Congratulations! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, dating Senador Bong Revilla kusang sumuko sa Camp Crame. Dalawang dating DPWH official na co-accused si Senator Revilla sa kasong graft at malversation, inaresto naman ng NBI sa Senado kagabi. Sa mahigit 400 flood control projects na unang sinabing ghost, 14 lang ang kumpirmadong ghost, sabi ng DOJ. Dating DPWH Secretary Manny Bonoan kasama sa kinasuhan ng plunder ng NBI. Unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos inihain sa Kamara. Nag-endorso ng impeachment complaint isa palang kontratista. At Congressman Kiko Barzaga nag-public apology kay businessman Enrique Razon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Sumuko na si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa Camp Crame at agad sinailalim sa booking at documentation procedures ng PNP-CIDG. Kasunod ito ng inilabas na arrest warrant ng Sandigan Bayan 3rd Division laban sa dating Senador at sa iba pa kaugnay ng kasong graft at malversation sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kinalulungkot naman ni Revilla ang nasabing hakbang na tila hindi anya dumaan sa due process. Kasabay nito, nanindigan ng dating senador na wala siyang kasalanan at haharapin ng walang takot ang aligasyon. Nakakalungkot po, parang wala yatang due process. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos dahil wala po akong kasalanan dito. Si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Samantala, pinuri naman ni Palace Press Officer Claire Castro ang ginawang voluntaryong pagsuko ni dating Senador Bong Revilla matapos na lumabas ang arrest warrant laban sa kanya mula sa Sandigan Bayan.
Sa panayam ng DZRH, sinabi nito na ginawa ni Revilla ay dapat lamang na ginagawa rin ng iba pang mambabatas at opisyal na nasasangkot sa katiwalian. Ayon kay Castro, ang pagsuko ni Revilla ay nagpapakita lamang ng kahandaan nito na harapin ang kaso upang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang depensa na wala umano siyang kasalanan. Voluntary surrender. Sana yon ma-appreciate din ng tao ang ginawa ni Senator Bong Revilla dahil na hindi ginagawa ng iba. Ngayon, yung iba nagtatago, yung iba hindi nagpapakita, yung iba nasa abroad. Pero si Senator Bong Revilla, sumuko. Di na kailangang magpahanap. Noong nabalitaan daw niya na maaaring i-issue warrant of arrest, siya na ang personal na pumunta. Maganda pong gesture yun sa kanyang parte. Si Palace Press Officer Claire Castro. Tingnan natin ang sitwasyon sa Camp Crame. Doon ba siya ikukulong sa PNP Custodial Center uli? Doon ulit? Alamin natin ang update mula kay RH52 Edniel Parosa. Coming, Edniel! Extra ang higpit ng pulisya dito sa loob ng Camp Crame, partikular yung area nitong PNP headquarters, Jerry at Anthony, na nakapaligid dito sa Criminal Investigation and Detection Group. Mula pa lamang sa pagpasok sa bukana mismo o sa gate ng Camp Crame ay iba na yung nagiging protocol at talagang sinasala yung mga napasok. Kahit ikaw ay accredited media personnel, palibhasa ay kani-kanina lamang o sa magdamag ay dito na nagpalipas ng umaga si Senator o ex-Senator Bong Revilla makaranyang sumuko ng isyuhan ng warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y malversation of public funds dahil sa Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Makikita niyo yung ating mga video dyan, yan ay sitwasyon ngayong umaga. Itong retirement benefit service ng PNP ay umala pa lamang doon sa may PNP General Hospital rather ay hindi na pinapapasukan ng mga sakyan at hinaharang ng ating mga gwardya ng Headquarters Security Service ng PNP upang maiwasan yung pag-crowd doon sa area ng CIDG. Kinumpirma sa atin ni PNP spokesman, Police Brigadier General Ramdolf Tuanyo, na kasama ni Senator Revilla yung kanyang mag-anak sa pagpapalipas ng umaga dito sa PNP HQ. Pero hindi na siya required na isama sa return of warrant ngayong araw na nakatakda sa 3rd Division nga ng Sandigan Bayan sa Quezon City. Gayunman, dahil Jared Anthony, alam nyo itong custodial facility kung saan minsan nang napiip itong mga high-profile personality noon nung sila'y na-implicate sa ibang corruption issue taon 2013. Ginagawa yan ngayon nire-renovate ngayon yung custodial facility ng PNP. Ganun ba? Kaya ang kanilang physical custody sa ngayon ay dito sa compound ng CIDG. Yan yung bakit yung dati na extra na equipped na security na nandoon sa palibot ng custodial center ay ini-implementa ngayon sa palibot ng CIDG investigating unit ng PNP. Yung pinaka-commitment naman kay Senator Bong, of course malalaman pa yan doon sa mamaya sa return of warrant at wala pa rin pahayag ngayon sa bahagi ng CIDG matapos itong pinaka-booking procedure kanina lamang at medical processes ay wala pang update kung ano nang kalagayan nitong si Senator Bong Revilla. Tiniyak naman ng pamunuan ng PNP, Jared Anthony, na nakahanda sila sa kaling sa kanila ibigay ng Sandigan Bayan itong commitment o kustodiya ni Senator Bong Revilla kahit na ginagawa ngayon itong custodial facility ng Campo Crame at Palamang. Dito manatili muna in the meantime itong dating senador sa compound na ito ng CIDG. Yan ang sitwasyon dito sa PNP headquarters sa Camp Crame, Quezon City. Ako si Edniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa. Samantala, naaresto na sina dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza kaugnay sa kasong malversation of public funds na nag-ugat sa controversial na flood control project sa Pandi, Bulacan.
Isinilbi ng NBI ang arrest warrant sa dalawa sa kasagsagan ng pagdalo ng mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scandal sa bansa. Kasalukuyang nasa custody ng NBI sa Pasay City sina Hernandez at Mendoza. Naharap naman sa kasong plunder sa Department of Justice si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay sa flood control mess. Bagaman hindi dinitalye, kinumpirma ni Justice Spokesperson Rafael Nicolo Martinez na si Bonoan ay correspondent ni Senator Jinggoy Estrada sa plunder case na inihain ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Martinez, ang naturang kaso ay hindi nakasentro sa isang proyekto lamang kundi sa 50 million na ill-gotten wealth ng mga nabanggit na personalidad. Sa ngayon ay tinututukan pa ng DOJ ang pagbuo ng panel of prosecutors na magsasagawa ng preliminary investigation. Pagkatapos ito ipapasabpina ng DOJ sina Bonoan at Estrada para sa paghahain naman ng kanilang counter affidavits. Nagsorry ang suspendidong si Dasmariñas Congressman Francisco Kiko Barzaga sa bilyonaryong si Enrique Razon Jr. Ito'y matapos iugnay ni Barzaga ang negosyante sa aligasyon ng panunuhol at korupsyon sa Kamara. Sa isang podcast, nag-public apology si Barzaga at sinabing handa niyang harapin ang anumang kahihinatnan ng kanyang ginawa. Matatanda ang inisyo ng sabpina si Barzaga kaugnay ng cyber libel complaint na isinampa ni Razon. Nasa 14 pa lamang mula sa 421 hinihinalang ghost projects ang naberipika ng Department of Justice na totoong guni-guni o multo o talagang walang naipatayong anumang istruktura. Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon kaugnay sa flood control scandal. Pag-amin ni Vida, hirap ang DOJ na makumpirma ang mga proyekto dahil sa maling coordinates ng lokasyon ng mga ito. Yung projects na identified na ng Department of Justice sa pamamagitan po ng pagkalap ng iba't ibang pirasong ebidensya, pirasong ebidensya, kaya po ito po yung nakasalang na. 14 po na projects na sa amin pong kami po ay kumbinsido na ghost projects. Ito po ay hinugot dun sa unang listahan po na 421. Dun sa iba po na 421 projects, hindi pa po kami kumbinsido na ghost projects sila at patuloy po kami nagkakalap ng iba't ibang ebidensya para masigurado siyang ghost project. Pero sa kasalukuyan po, tulad po yung sa 14 na yun po, yung 2 po nun, kasalang na po sa Sandigan Bayan. Yan po ang mga ibinida sa Senate Blue Ribbon Committee ni Justice Secretary Frederick Vida. Magaling magbida to maliwanag. Pero ang kagabi, alam mo bang mula hapon kong hinihintay itong si Congressman Leandro Leviste na isa lang doon. Hindi mo narinig? Hindi, buti nga kamot nagtiyaga ako. Papatayin ko na sana TV Dahil gabi na. Gabi na matutulog na ako Sabi ko, tingnan mo nga naman, tatawagin din pala. Tapos nung nagsalita, baka wala pa, mga 10 minuto lang yata. Sandali lang Pambirang pates. Di bale, bigyan natin ng pagkakataon. Leandro Leviste, dito hindi ka na manunumpa sa amin. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon. Pabatiin nga muna natin si Congressman bago tayo mag-commercial ng kalahating araw. Congressman Leandro Leviste, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong. Magandang umaga po, sir. Ang haba nung pinaghintay nyo sa Senado, no? Anong oras kayo nando doon? 1 p.m. po. Pero sulit naman dahil mabuti na pakinggan natin ano ang masasabi ng mga persons at witnesses. Tapos, tama ba mga past 7 na yata kayo naisa lang o mga ganun, bigit kumulang, ano? Mga 6 to 7 po. Mga ganun. Tapos, may naman din po sa DBM at sa DOJ. Ayan, oo. Mamaya po, may mga itatanong kami sa inyo tungkol dito sa
sa dapat naipaliwanag nyo na mga Lalo na yung mga detalye. allocable, non-allocable Ayan, oo. sa parte ng executive o ng secretary ng DPWH. Yan. Kaya importante yan. At siyempre, Congressman, siguro magandang sagutin nyo na rin yung binabanggit tungkol dun sa Solar Philippines. Ano? Ayan, oo. Para Solar ng Bayan. Solar ng Bayan. Para sa gayon ay mas klaro po ang mga issue ito. Thank you so much, Kong. Sandali po lamang. Magkaping barako muna kayo dyan. Sandali lang. Magko-commercial lang po kami. Sandali po lamang. Pangunahing balita. 7:29. This Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing Linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balit. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH. May nanalo na RH6 Sherwin Alfaro dyan sa palengke ng Mindez. Go, go, go! Yes, magandang umaga, Katunying ka, Jerry. Live nga tayo dito sa palengke ng bayan ni Melissa Mendez. Yan, dito sa Cavite. Na kung pamilyar kayo noong 1990s, siya ay sikat doon sa Ana Luna na palabas. Pero itong malakasan ngayon, itong bigasan na to si tatay, palagi nakatutok yung kanyang radyo. Ayan, sa DZRH, kanilang bigasan ng Bigasan Noceda. Yan, tatay, magandang umaga po. Pangalan nyo? Magandang umaga sa inyo. Si Edgardo Noceda. Si Tatay Edgardo Noceda. Palagi nakatune in sa DZRH. Sino paborito yung announcer sa DZRH? Sino po paborito nyo na pakinggan tuwing umaga sa DZRH? Si Dos por Dos. Dos por Dos. Dahil paborito yung Dos por Dos, eto meron kayong 1,000 pesos. Thank you po, Dos por Dos. Oo, at syempre kapag nakuha nyo pa yung ating word of the day, ay meron din kayo may uwi na mini component. Sony. Ano po? Sony. Historic! Dahil nakuha nyo ating word of the day, eto meron kayong DZRH mini component. Meron din kayong Medianoche basket para sa Chinese New Year. At syempre ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya kano garaming labahan, talagang ubos yan kapag ginamit nyo ang Pride Detergent. Papasalamat ako sa DZRH na inyong bilan. Ako maraming salamat po, tatay. At sa mga nais manalo ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo na susunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Ay, ano, malakas na pala tayo. Malakas promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin.
Ay baka kailangan nyo na magpalit ng bubong ng bahay ha. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Kung batsero, pag bilis ang usapan, parang walang katapusan yan. Ano? Ang hirap pa. Yung iba-iba babayaran mo, yung iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa due date. Nako po. Nako, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin kung batsero, sayang ang oras, sayang ang pamasahe. Pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco Current o Overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kainaw naman pala. No? Isang lakad, bayad na lahat. Oo, tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal. Yan ang diretso serbisyong hindi ka paiikot-ikutin. Aba, oo. At kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, ano? Correct. Aba, 28 years na nating kaagapay ng Pilipino sa bayarin yung bayad center. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na. Tatak Bayad, supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Yo! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2 por 2! 2 por 2! Congressman Lian Libistet, 3 minutes na lang. This time check is... Maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Pinatibay na ng panahon 2x2. 2x2. 7:47, ako. Kabilis ng oras. Pasensya na kayo at talagang kailangan maghanap buhay. Kailangan po natin maghanap buhay at nagpapasalamat po kami sa ating mga advertisers. Thank you. Hindi kami nagrereklamo. Hindi kami nagrereklamo na kami dinadagsa nyo ng mga placement. Opo. Bring it on. Yan. Dagdagan nyo pa. Para may kalaki pa naman ng pasweldo sa amin ng DZRH. Kaya DZRH pa. Oo. Si mother lang natin dito Saan kukuha ng pampasweldo ang Manila Broadcasting Company sa atin kung hindi pa papasok? Pasensya na po kayo mga tagapakinig namin. Kabisado ninyo yung mga commercial namin. Memoryado na. Balikan natin si Congressman Lian Leviste ng Batangas 1st District. Kong Lian. Andyan pa ba kayo? Nainip ba kayo? Thank you po sa paghihintay, Kong Lian. Opo, Congressman, unang-una po, yung tanong, how can you authenticate the documents? Ang mabuting balita po, si Secretary Manny Bonoan ang nagsalita kahapon na familiar sa kanya yung ipinakita ko. At si Yusek naman po, Bernabe ng DPWH ay nagsabi din na nanggaling nga po talaga sa DPWH yung in-upload ko sa Facebook na listahan ng mga budget per district. Ang yan na lang, yung natitirang mga files, dahil sinabi din po ng DPWH na ibinigay nila sa ombudsman at gumagawa sila ng mga forensic analysis
Pero yung na-post ko po sa Facebook yesterday, kinumpirma na authentic. Marami pa ba, Congressman, na mga impormasyon doon sa Cabral files na makakatulong sa investigasyon o sa tingin ninyo ay dapat malaman ng sambayan ng Pilipino tungkol dito sa paggamit sa pondo? Opo, dahil yung pinost ko po sa Facebook ang summary ng halaga kada distrito. Ang files po ay listahan ng bawat proyekto, karamihan po mga flood control o iba pang mga anomalyang mga proyekto at sino yung mga nagpupundo ng mga proyektong ito. Kung titingnan kasi parang ang hirap ilabas lahat yan ng sabay-sabay o baka yung iba kasi sinasabi baka pinipili nyo lang yung mga gusto nyong ilabas dahil meron lang kayong particular na gustong tirahin o akusahan. Meron pa bang malalaki talaga na laman na hindi nyo pa nailalabas na impormasyon dyan sa Cabral files, Kong? Ang karamihan po ng file ay hindi pa lumabas dahil hinintayan natin ang ibang mga ahensya na may official na kopya nito na ilabas ito. At yan din nga po ang finollow up ng ibang mga senador sa hearing kahapon. Sinabi nga po dito ni Senator Bam Aquino, do we have the commitment that they will further investigate at matitignan talaga siya. Tapos sinabi po ng DOJ na gumagawa ng forensic analysis. Sabi po naman ni Senator Marcoleta, bakit pa tayo magpo-forensic? Meron naman rules on electronic evidence na admissible naman yung files as it is. At I think ang lumalabas po, para sa opisyal na kopya, kailangan nating hintayan na ilabas pa ito. Pero dahil wala naman pong mga nagsabi kahapon at sa mga nakaraang mga araw na wag dapat ilabas ang hindi pa opisyal na authenticated na kopya, iniisip ko na pwedeng kung okay lang po, ilabas na rin po sa ibang mga media ang iba pang mga files. May binanggit kayo ng mga tama ba mga 30 mga tauhan ng DPWH na kasama sa nag-input, nag-encode nitong mga files na ito, Kong Rian? Opo, sa 17,000 project names, meron pong nakalagay na entered by, tapos yung staff sa DPWH na nagpasok nito. Gaano ka-importante ang magiging papel nila? Ano ba ang gusto nyong gawin sa mga tao na to? Mabuti kung proteksyonan natin sila at maging witness kung sino talaga yung nagpalagay ng mga files na ito. Kasi baka sasabihin ng iba, listahan lang yan. Pero kung ipatawag ang mga taga DPWH, doon po magkakaroon ng mas credibility ang mga files. At syempre, malaking bagay na narito pa si Secretary Manny Bonoan. Marami po sa atin kasi ay nanghihinayang na hindi nakapagtestigo si Yusek Cabral tungkol dito. Pero nandun naman po kahapon si Secretary Bonoan. Yung pong mga staff na to, mangkal lang sila, mga assistants, ano po mga rango nila? Mga staff po sa planning services, I think ni Yusek Cabral. Opo, mga staff. So, ang gusto nyo ba sila ay bukod sa sila protectionan, ipatawag din sila sa mga ng mga investigating bodies? Opo. And what can they contribute on this investigation po? Well, una, i-verify na totoo ang mga nakalagay sa file. Katulad po dito yung sino yung nag-request. Tapos, may mga hindi din malinaw na mga pangalan sa file. Baka pwede din nilang ipaliwanag sino ang mga itinutukoy ng mga code names sa file. Yan ang mga pangalan, mga opisina na binabanggit dyan sa files. Marami pa ba, Kong Lian, na hindi pa nabanggit sa kahit na anong investigation sa Senate Blue Ribbon Committee o maski sa ICI? Opo, dahil yung alam nating lahat ay ang mga congressman, senator at iba pang mga nasa legislatura ay may mga allocable. At ito nga ay dapat i-reforma pero
yan po ay alam na ng publiko. Oo. Nabanggit din ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na at least 5 cabinet secretaries and undersecretaries have allocable. At din pa po ito lumabas sa publiko. At meron din pong mga malalaking alokasyon ang ibang mga pangalan dito na hindi po pangalan ng tao kung hindi mga code names. Oo. Yung hindi lang congressman, hindi lang senators. So yung binabanggit ni Senator Ping na may mga allocable sa ibang tao na hindi mambabatas, same kayo, pareho kayo ng file. Meron din sa inyo noon, Kong Lian? Opo. Meron sa cabinet, ilan yung binanggit nyo? 5 cabinet? Ang nabanggit ni Senator Lacson is at least 5. 5 at cabinet secretaries. Sabi ko nga po na at least 5 dahil may mga iba na baka hindi na technically cabinet pero parang rango ng cabinet. Kaya lumalampas nga po ng 5 kung bibilangin din po yung iba. At saka undersecretary din po. Unusual po ba yon na magkaroon sila ng ganon sa budget? Kung walang kinalaman sa DPWH tapos flood control pa ang pinapapondo nila. Tapos kung maanomalya yung flood control project, ang tanong na lang, at ito yung kailangang alamin sa tulong din ng mga nasa DPWH, kung ang pangalan nila ay nasa file, ibig sabihin ba sila ba ay may kaugnayan sa pagpili ng contractor sa maanomalyang proyektong ito? Yun po ang kailangang malaman higit pa sa nakasulat po sa file. Sino po yung mga cabinet secretary, Kong Lian? Hinihintayan ko po kahapon sa Blue Ribbon Committee na lumabas pero ang payo po ng mga mas senior po sa akin ay hintayan natin ang DPWH at ang Ombudsman na ilabas ng opisyal ang impormasyong ito. Pero gusto ko sanang i-post na lang sa Facebook yung iba. So ang sabi nyo at least 5 cabinet secretaries, yung 5 na ito sitting pa rin cabinet secretaries o meron nang nawala sa posisyon? May 5 po na sitting. And then meron pang iba na hindi na cabinet ngayon? Opo. Mga ilan pa ho yun? Well, yung isa na nabanggit na sa publiko at sana wag pong mamasamain ng administrasyon na babanggitin ko ito dahil nabanggit naman ito na noon, ay may 8 billion para sa OPES SAP. At ang unang inakala ng tao ay may kaugnayan si ES Bersamin dito, pero nag-vehement si ES at sabi niya dapat magkaroon ng investigasyon. Ako po ay naniniwala kay ES Bersamin na hindi po sila ang nagpalagay ng pondong ito kasi nga nanawagan sila ng investigasyon. Si SAP Antonio Lagdameo ay nag-statement din na hindi po kanya ang alokasyon na ito at hindi naman nakikialam sa DPWH insertions ang kanyang opisina. Pero meron talagang 8 billion pesos of projects ang OPES SAP. Kaya sa aking pananaw, hindi natin dapat basta-basta i-set aside na may 8 billion, maanomalyang mga proyekto at may mga kumita dito at hindi natin malaman sino yung kumita sa 8 billion na ito. Kung hindi ho si ES Bersamin o si AP Lagdameo, kanino kaya yon? Nakalagay po OPES SAP, kaya baka pwedeng ipatawag yung ibang mga staff. Pero may ibang ding nagsabi na baka naman sulat lang ng mga taga-DPWH ito at ginamit lang ang mga pangalan nila. Pwede pero ito po ay lahat pwedeng lumabas sa isang investigasyon. Pero kung maaari po sir, basahin ko yung ibang mga nakalagay dito sa listahan. Sige po. Ang listahan po kasi ay 721 billion, of which 101 billion ay allocable ng mga district congressmen. Tapos may mga 100 billion na may ibang mga proponents na kilalang mga tao, senator, party list, or extra, medyo on top para sa basic allocation. Pero yung ano yung bini? mga, Ano yung bini? Hindi ba yun yung grupo? yung mga hindi malinaw na kung sino po ang nagpapondo. Ako, kala ko yung grupo ng mga dancer. Nakalagay dito. Bini 10. Opo, may 6 billion para kay Bini 10. Tapos meron 10 billion para kay F1. Tapos may
billion sa SENTI 2025 na tinalakay na po natin noon ay malaking listahan na mukhang may kaugnayan sa iilang mga malalaking contractor. Tapos may OT, may Sandy, may SMB po dito at SMB. Normal naman pero na si Secretary Manny Bonoan ay mag-allocate dahil siya ay head ng DPWH nung ginawa ito. Pero yung question ko lang po ay kung meron din kasi mga handwritten notes yung file kung sino ba ang nag-submit ng mga requests kay Secretary Manny Bonoan. Kasi hindi naman basta-basta makakapasok ang daan-daang bilyong pisong pondo na walang taong nagtulak na ipasok ito dahil lampas-lampas sa available budget ang mga requests. Kaya para makapasok ito, meron talagang nagpapasok sa aking palagay. At hindi lang po ito maliit na halaga. Siguro 200 bilyon ang hindi malinaw kung sino ang nagpalagay sa DPWH 2025 NEP. At sana maipaliwanag ng DPWH sino ang mga nakapangalan May ito. parang pangalan ng tao dito, yung Sandy. 14 billion plus. Opo. Pero parang yung kay Sandy, na tinignan ko yung mga proyekto, parang mga legit project naman po. Yung so baka may tao talaga na nakapangalan Sandy sa DPWH. Pero yung yung F1, yung SENTI 2025 at yung OPE sa aking research po ay marami pong mga maanomalyang mga proyekto, pati po yung OT2. Kaya Mostly flood control yan? Flood control o iba pang mga anomalous projects. Ito bang Sandy, hindi ba Sandy ko to? Hindi, Saldi pala yun. Saldi yun. Iba pala Saldi. yun. Sandy. So, mahaba pa pala itong lalakbayin itong Cabral files na ito, no? Ano ba ang gusto niyo po ditong mangyari? I-discuss publicly? Mukhang laging kapos sa oras Parang kami, lagi kami kapos sa oras. Kapos din sa oras si Senator Ping. Siguro, ako, suggestion ko, pwede bang ito lang ang topic? Pwede bang ganun? Ito lang ang topic. Sa isang hearing, ito lang ang topic, wala na iba. Actually, tingin ko, sir, Facebook din magandang medium kasi pwedeng ilagay na lang lahat dyan tapos kung kailan available lang isang mamamayan, pwede naman nilang tignan na lang sa Facebook. Pero yung pinapakita nyo po sa inyong screen ay yung list of projects tapos yung contractor. Kasi yung project, nung ginagawa yung budget ay piraso lang po ng equation. Pero kung sino yung nanalong contractor, yun po ay isang basis, pwede din investigahan yung kaugnayan niya sa proponent. At may suspetsya ako sino ang nagpalagay ng mga iba-ibang mga insertion dito dahil tunay nga po na may kaugnayan ang mga contractor na nanalo ng proyekto sa proponent na nakalagay sa file at ito po ay pwede din sigurong i-post at i-discuss further pa. May pumipigil ba sa inyo, Kong Lian? May nararamdaman kayong pressure o pumipigil sa inyo para itigil nyo yan o wag nyong ilabas yung Cabral files? Actually po, ang ginusto natin po ay hintayan ng DPWH na ilabas ang files at I guess ang nakikita natin is hinihintayan naman din nila na matapos ang forensic evaluation. At nakikita natin na pati yung ibang mga senators and congressmen gusto nilang madaliin ang prosesong ito. Pero sa ngayon, wala naman nang nagsasabi sa akin na wag mong i-post yan sa Facebook. Kaya baka yung ilalabas nyo na. Discuss na. Kaya ipopost na din po sa Facebook kung walang tatawag sa akin na wag. Pero pwede ko pong dagdagan to. Opo, pwede. May iba files na nabanggit ko din nung isang araw na may hawak ako at hindi po ito galing kay Yusek Cabral at ito po ay mas mahalaga pa para maitukoy sino talaga ang nakinabang sa mga budget insertions. Actually, sir, ang chismis nga noon ay si Katuning may kopya nito eh. Pero chismis lang daw at hindi naman po si Katuning may kopya kasi baka siya naman ang atikihin kung may kopya siya. Opo. Pero ako po ay may kopya ng
isa pang mahalagang files at baka yun po ay isang dahilan din na maraming mga umaatake sa akin sa nakaraang linggo dahil nabalitaan ng iba na may kopya nga ako ng files na ito. Na po. Pasensya na kayo, Congressman, dahil meron pa pala kaming 6 na minutong commercial. Kaya papatayin na ako nung tech namin dito sa dami po ng mga Dahil pa naman namin tatanong sa inyo, pati lalo na yung solar. Naku, Oo, sa ibang pagkakataon na lang, Congressman. Congressman, salamat po sa oras. Magandang umaga po. Thank you. Salamat po. Si Congressman Leandro Libiste ng Batangas. Magbabalik po kami pagkalipas ng 24 oras. Number 1. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon,